Yan, sa video po natin is magte-testing tayo ng 3-phase motor 6 leads out. Mimigir din tayo or insulation resistance test o IR test para po sa actual natin mamaya. Then babattery test din natin yan para yun po yung ginagamit kung halimbawa walang reading o walang tagging yung motor, para po malaman natin kung saan po yung start at saka end ng winding. At dito iisa-isahin po natin yan para at least dagdag po ng kaalaman po, lalo sa mga nagsisimula po dito sa motor. Ito yung connection ng 3-phase sa Y delta na motor. So ito yung terminal box nya. Yan, ito yung ating makikita naman sa loob. Tapos kapag ka Y connection, ito yung configuration nya. So may mga markings po yan. Yan. Kung delta naman, ganito naman po yung magiging connection yan sa loob at dito naman sa terminal box. So dito gamit ang diagram is actual testing natin para malaman talaga natin kung tama yung ating diagram. So dapat po is magkasama po, kukonfirm lang po natin yung U1 at U2. Yan, magkasama sila. V1 at V2 at saka W1 at W2. Since given naman po dyan at saka naka-color coding na rin, at least alam natin yung basic na pag-test. Dito naman is insulation resistance testing tayo. So bago po magsimula, i-open check po natin yan para makalibrate ng maayos. Open test, press, then short test din natin kung magsi-zero reading yung ating megometer. At dito, once okay na, check natin yung tatlong lines dyan kasi magkasama lang naman po yung tig-dalawa dyan. So at least yung tatlong lines pwede na natin i-test yan. So itong motor na to pala is 400 volts. So yung pasado po nito is 50 meg ohms pataas po. So pasado na po yan. Yung mga 10 meg ohms to 50 meg ohms is pwede naman po, pwede pang magamit, pero kailangan talaga ng monitor na. Yan, kailangan mo ng record at saka mas i-check mo pa like mga bearings or yung mga loads nya. Pero kung 50 meg ohms pataas sa 400 volts or lower like 200 volts is okay na po yung reading na po na yon. At dito yung isa din po sa preliminary checking. So dapat po yung tatlong windings dyan is at least po is magkalapit po yung kanyang reading ng resistance. Pag masyado ng malayo yan, isa din po yan sa dahilan na medyo problemado na po yung ating windings ng ating motor. So lalo kung may iba kasi na medyo mahal pa yung insulation resistance test, is ito po yung isa sa pinaka basic na ginagawa. Yung resistance po dapat almost balance po sa tatlo, at the same time tine-check po natin din yung kanilang grounding kung merong reading. So yan po yung ginagawa natin dyan. Yan po, iniisa-isa natin bawat pair. Yan, tatlong phase kung magkatugma. At dito nagbabattery testing na tayo dito. So isa sa una natin gagawin is, since halimbawa hindi natin alam yung tagging, yun talaga yung purpose nito, so itatag muna natin yan. Alamin natin yung partner, yung U1, U2, V1, V2 at saka W1, W2, tapos temporary tag natin. Once meron na tayong temporary tag, is gamitin na natin ng battery test. Dapat yung battery natin is, kung positive yung baba, dapat sa lahat ng test is dapat yun yung ating gagamitin. So pag nasa V1, V2 yung ating test pin dyan, pagka nag-positive yung ating battery test, ibig sabihin yung positive, yun yung start, yung negative, yun yung end. At dito try nating baliktarin. Yan, magne-negative din yan. So meaning, sakto yung ating ginawa doon, at yung negative naman niya dyan is yung start, kasi binaliktad natin yung test pin. So ulitin lang po yun sa lahat ng pares. So wag nyong, pag halimbawa negative yung baba ng battery nyo, is negative na lahat ng testing nyo para hindi magkabaliktad yung phasing, para yung ikot ng motor is okay. At pagka magbaliktad kasi yan is uugong yung motor, tendency baka masunog pa, kaya dapat hindi nyo baliktarin yung battery. So ito po, dito ulitin natin. Once meron na tayong temporary tagging, is magsisimula na tayo. So halimbawa yung una nating
ilalagay sa battery is yung U1, U2 yung dilaw. So yan po. Ilalagay natin sa halimbawa unahin natin yung red, yung W1, W2 dyan. Although parehas lang naman yan, basta pares yung ating ititest. Ayusin muna natin. Ilagay natin yung test probe dyan. Tapos yung battery naman dito sa dilaw o U1, U2. Napapansin nyo pag nag-negative reading po yung ating meter, ibig sabihin yung start nyan is dito sa itim o yung negative. At yung end is dito sa positive. Kasi nag-negative yung kanyang reading. At check natin pag baliktarin natin yan, ganun din ang mangyayari. I mean magiging positive na yan. So kapag ganon, ibig sabihin yung positive yun yung start. So ganun lang po yung ating magiging basehan. So saglit lang yan. Tingnan nyo, yan, magpa-positive yan. So pag positive, yung positive test probe yun yung start. Yung negative yun yung end. So ulitin lang po yan. Din naman sa itim. Ayusin lang natin. Sa itim or dyan sa V1, V2 na tagging. So kukonfirm natin yan para ma-actual talaga natin yung kung tama ba yung ating ginawa. Yan po sa itim, V1 at saka V2. So yung posisyon ng baterya, ganun pa rin. So yan, pag nag-positive yan, start yung yan, positive siya. So ang start po niyan is yung positive test probe, yung end is yung negative test probe. So kung analog yung tester na gagamitin nyo, iset nyo lang po sa DC voltage down sa pinakamaliit na setting na inyong analog tester. So yan, pag binaliktad natin, yan, nakita nyo nag-negative yan. So nasilaw lang siya. So ayusin ko muna yung tester para makita talaga na nag-negative. Para to confirm lang po, yan. So pag negative siya, so yung negative yun yung start. So yan. Sana po is meron kayong natutunan kahit paano. Paki-subscribe naman po sa ating munting channel. At dito, confirm naman natin yung U1, U2 na nilagyan natin ng baterya. So sa kabila naman natin i-test, ganun pa rin yung posisyon ng baterya. So dapat mag-negative to. O tama. Kasi nilagay natin yung positive, alam na naman natin, no? Doon sa baba yung end. So yan po siya. Yan, pagbalik rin naman natin yan. So positive yung reading ng ating tester. Start po yung positive, end po yung negative probe. So dapat mag-positive siya. Yan, nahipo ko lang kaya medyo nag-negative. Yan, ulitin natin. Yan, nag-positive. So maraming salamat po. Sana mag-subscribe.